Hello! Maganda pa rin tayo at magandang Pogi. At syempre, happy lang, good vibes lang for Akit Swerte. Always panalo, always tayo tagumpay. Mga ka-Bertuders, thanks God, powerful ang ating mga panalangin and congrats sa mga mamamayang Pilipino, sa lahat ng mga nagdarasal palagi ng mga positibo at kalakasang panalangin sa inyong mga sinusuportahang tao. Katulad ngayon, sinabi ko sa inyo na may derby na or ubusan na ng talino at away-awayan na nila yan at gera na sa ating mga sariling bansa at kapwa Pilipino, magtatagisan ng galing, tagisan ng lakas at hanapin ang mga katotohanan at suportahan natin ang mga naghahanap ng katotohanan at panagot sa lahat ng mga taong may kasalanan, no? At congrats pala kay BP Sara at Pamela Duterte. Congrats and always panalo, always tagumpay, Madam Bertudes. Virtual Psychic Tarot Reading, Amazing Power Philippines ng mga ka-Bertudes. Okay, thank you very much po sa lahat ng mga nag-aabang ng video ko at pag-usapan natin ang ating mga naganap sa ating bansang Pilipinas, ano? Lalo na yung mga sinasabi ko sa inyong kaguluhan dahil eto na, nangyayari na. Kaya wag na kayong magtaka at patuloy niyong obserbahan at tignan ang katotohanan dahil kahit anong gawin ng mga masasama at kasamaan na ginagawa nila, mas mananay pa rin ang kabutihan, katotohanan at hindi yan nahayaan ni God na tayong lahat ay mapahamak sapagkat sila ay mga sariling interest lamang ang kanilang ginagawa sa buhay at paghahangad ng mga kapangyarihan upang magamit sa kasamaan na gawain, no? Yan mga ka-Bertudes, nangyayari na yung mga sinasabi ko sa tarot card, kaya hindi muna ako nagtatarot sapagkat andyan pa lahat. Gusto ko lumabas muna lahat yung mga dapat mangyari. Katulad niyan, kagulo na sa palasyo at alam na natin na 50-50 na ang lifestyle ng mga kasamaan. At saka ang palasyo ay nanganganib na rin at ang mga taong bumuo ng mga di magagandang plano at gumawa ng mga korap diyan sa ating mga kaban ng bayan, no? Ayan, kaya sabi ko nga, kung ano man ang problema ng ating bansang Pilipinas, hanapan agad ang solusyon. Kaya kung kayang pigilan at wag nang patagalin, imbes na 6 years, 3 years lang, dapat mapigilan na siya. At wag nang lumala yung sitwasyon. But now, magiging maganda na ang mga investigation at magiging kaya mag-ingat ka, Senator Rodante Marcoleta, sapagkat ikaw ang officer ng mga kaso na yan, katulad sa mga ghost gaya ngayon, Ghost of the Month, nasa timer tayo at nasa timeline nasa good timeline si BP Sara Duterte sa mga laban na to at ang mga Duterte families, kaya mas mananaig ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan, no? Malalaman na kung sino-sino yung mga masasamang ahas ngayong taon, third quarter of the month, dahil ang ilang mga ahas ay magtatakasan na at maglalabasan na nitong sa taon na to, dahil papasok ang mga malalakas na sipa ng mga kabayo. Ang mga enerhiya ng kabayo ay matatalo ang mga enerhiya ng mga pasaway na ahas ngayong third quarter. Kaya kayong mga ahas na wala sa hulog, pasaway at maiitim ang balak, ay magsitago na kayo, magsilayas na kayo. Kung kinakailangan maligtas nyo na yung sarili nyo, iligtas nyo na, sapagkat darating at darating di nyo mapipigilan ang lakas at bagsik ng mga enerhiya ng kabayong papasok ngayong fire horse, no? Ngayong 2026. Kaya may mga ilan talaga na enerhiya ng issue na malalaman nyo na tungkol sa or issue about the meaning and the name and the pronunciation ng mga horse at saka mga or kabayo or ahas, mga ano yan, mga sign, no? Mga sign ng issue, corrupt na mga politics, sa mga politics na nasa gobyerno, and then marami na mga nangyayari na nangyayari na lalabas at dapat nang talunin talaga ang mga masasamang tao na yan, dahil sila ang nag-umpisa
Ayan, kaya tapusin ng mga ah, sumusunod sa tama at katotohanan at pinangangalagaan ang kanilang mga pangalan at humihingi ng respeto at tiwala ng mga taong bayan. Kaya yung mga nasa Kongreso, si Marcoleta, si Robin, sa lahat ng mga iba pang kasama nila, si Bato de la Rosa, ayan na lahat ay mag-compress. Kapag nag-compress siya mga Duterte, ayan na. Win na ang ating President VP Sara Duterte. Kaya ang former President Rodrigo Duterte ay naway makalabas na rin. At syempre, masaayos, malaki ang nawawala ng kaban ng bayan at dapat managot ang dapat managot kapagkat tulungan natin at suportahan natin ang mga tutukan natin ang mga nangyayari dyan sa sitwasyon ngayon sapagkat matatalo na ang mga enerhiya ng mga elemento ng ahas dyan sa mga taong nasapian na yan at saka mga urap, no? At malaman na at managot sila sa kanilang mga pinagagawang mali sa ating bansang Pilipinas. At ito na nga sinasabi ko na si Bongbong Marcos paulit-ulit ko sinasabi, swerte nga kung matapos niya ang taon na to or ang termino niya, ngunit mayroong mga nakaabang at hadlang sa kanya para siya ay mapababa na at mapaalis na sa kanyang pagiging presidente o tinatawag natin na siya ay mai-impeach. No? Kasi tagisan na ng laban talaga to. This is the derby final countdown ng mga labanan sa gobyerno, batas, militar, mga pulis, mga lahat ng may mga katungkulan at namamalakad sa ating Republika ng Pilipinas, no? At sa mga tao na nagmamatigas pa rin, mensahe ko sa inyo, isuko nyo na rin ang sarili nyo. Pag alam nyong mali na, huwag nyo nang ipagmatigasan at huwag nyo na talagang ipagmalaki pa yan o iabang pa yung inyong kabubuhan o kasyungahan, no? Marami kasi mga bobonics ngayon talaga mula nang maraming pumasok sa Congress na or nagkaroon ng pwesto or na-promote dyan sa mga committee, sa mga na yan dahil sa nasilaw sila sa mga pera o halaga ng pera na binibili sa kanila, nakukuha na nilang gumawa ng masama at supuin ang mga Duterte. Kaya ako, hila ako naman sinasabi sa inyo, hindi ako maka-Duterte, di rin ako maka-Marcos. Doon lang ako palagi sa nakikita ko kung sino ang tama at sino ang mali. At suportahan siyempre at mas panigan natin ang may katotohanan at malinis sa pamamalakad ng pagpopolitika dyan sa politics system, no? At alam naman natin na si President Duterte is a hero and a strong man, no? Sa lahat ng presidente, siya lang talaga ang nakitaan ko at nakikita ko talaga mula pa noon sa under observation pa yan noon at hanggang ngayon, nakitaan ko na talaga only one and the one, no? The one polisher and the one strong man. Kaya ang pangkat o ang kanyan ay strong man din and fighter. Kaya galit sila sa mga kurap. Kaya walang kukurap para hindi kayo makurap. Focus, tingnan natin kung ano yung mga binoboto natin at sinasabi nga natin na maging aware tayo sa pagpili ng mga tao, no? At hindi naman natin kagustuhan na ganyan ang mangyari sitwasyon sapagkat ang demonyo ay tukso at tuso yan. Kaya maraming na demonyo sa kaban ng bayan. Kaya yung mga nagnanais ng kapangyarihan at katungkulan at pwesto dyan sa ating gobyerno ay patuloy silang nagpaplano at kung gusto nga nila hanggat maaari, hanggat may magagawa, gagawin nila. Pero hindi umaayon sa tamang panahon, tamang araw, oras at pagkakataon ang mga taong masama ang balak, ano? Hindi nila pwedeng ilihim yan o gawin dahil ang mata ng Panginoong Diyos, ang mata ng Diyos ay palaging nakatingin sa ating mga ginagawa. Mortal or immortal or kind of elements din yan ay palaging meron tayong gabay para sa tagumpay. At lahat yan na mangyayari. Timeline tayo and ghost man today, kaya puro ghost ang ating issue. Kaya lahat ng mga nawawala at mga pakawalang gutom na espiritu o ghost, hungry ba? Hungry? Ayan, ghost hungry ay gala pa rin hanggang ngayon. Kaya
manatili ang ating mga malalakas na panalangin para sa ating ikakaayos na ating bansang Pilipinas at mamamayang Pilipino, at malagay na tayo sa tamang pamamalakad at panibago na naman, umpisa from the top, dahil ubos na ang pera ng taong bayan, ubos na ang kaban ng bayan. Kaya ngayon ang paghahanap at pagsasaayos para maibalik at makapagsimula muli, yan na ang inumpisahan ni Senate Kong Marcoleta na maumpisahan. Kaya lagi natin panalangin at suportahan si Marcoleta dahil siya talaga ang key, no? Key or keyword, key niya yung ibig sabihin, siya ang talagang opener niyan, and then powerful na yan. Kaya mag-ingat ka, Senate Kong Marcoleta, dahil sa ginagawa mong yan ay talagang marami ang magagalit sa iyo ng mga kalaban, ang mga Duterte, ang mga sapagkat inaayos mo kasi yung lahat at hinahanap, pinahalongkat, inimbestigahan lahat yan. At napakagaling mo, napakahusay mo dahil talagang napapahanga mo ang mga kapwa mo nasa Kongreso at nasa Senate, nasa lahat ng mga sumusubaybay sa iyo. Napapahanga mo talagang super and bright. Hindi nagkamali ang taong bayan sa pagboto sa iyo at hindi sayang. Kaya tuloy-tuloy mo, and kasama ka sa aking mga panalangin palagi, kayong lahat na may mga mabubuting puso at isipan alang-alang sa ating bayan, bansang Pilipinas at mamayang Pilipino, sapagkat kayo ang napili at tatadhana, sapagkat kayo ang magsasaayos talaga ng mga problemang ginawa ng mga yan. Dahil sa inyo nakasalalay ang pag-asa. Sinasabi nga is too late na, pero to the rescue pa rin kayo. Kaya hindi pa huli ang lahat. Kaya panagutin ang dapat panagutin, at tukuyin ang dapat tukuyin, at ilabas ang mga dapat ilabas, sapagkat ang takutan lang yan kapag tinakot kayo, di takutin. Takutan lang kayo dyan, matira matibay, sino na matakot, yun ang takot. Kaya pero ang katotohanan ang dapat na gawin at legal lahat, mga due process, legal process, and legal investigation. Kaya congrats sa mga grupo na gumagawa ng kabutihan at kaayusan ng ating bansang Pilipinas, At mag-ingat si Marcoleta, si Bato, at si BP Sara and Bong sa inyo, kasi ang mga kalaban nyo ay may mga iba't ibang klase ng plano, Yung mga kaban ng bayan ubos na, at yung mga nakurap na. Kaya ngayon, derby, labanan na nila. Yan yung sinasabi ko dyan sa hula, sa basa ng tarot card natin. Kaya malalaman kung sino ang promotor, kung sino ang pinakapinuno o mastermind ng lahat ng mga nangyayari na yan. Kaya tingnan nyo, ngayon na open na, napansin nyo ba na kung kailang iniimbestigahan na ni Marcoleta, ni Senate Marcoleta, yung investigation sa ghost flood control, at si Pangulong din ay nag-iimbestiga na rin. So alam kasi nila na talagang malilintikan at malalaman ng taong bayan, at mabubulgar lahat ng mga kalokohan at di magandang kalokohan. Kaya lang, syempre, nakakaawa man ang mga mamamayang Pilipino sa nagaganap, makakaraos din tayo at magiging maayos din ang ating bansang Pilipinas. At shout out sa ating mga OFW at sa iba't ibang lugar, lalo na yung aking mga kabartudes at sa lahat ng mga At nakinikinita ko na konting push pa, bababa na si President Marcos, konting-konting push pa, isang pagkakamali na lang, isang uod na lang ang hindi pa pumipirma para makababa si at mapalitan agad ni President BP Sara Duterte. Kaya wag nang patagalin, kasi kapag iyan ay si President Bongbong Marcos ay nagtagal pa o pinatatagal pa, nako, ang dami pang pwedeng magkaroon ng chance at maganap ang hindi dapat maganap, kaguluhan, magkakagulo ang partido ng mga Duterte at ang mga Marcos. Kaya nawa, panalangin natin palagi na maayos na lahat, at syempre salpukan na yan, at ayan na nga, derby na yan, kaya taya na, wala nang scatter din, wala na rin daw casino, wala na raw yung gambling, kaya mas maganda yan mawala para wala nang ma-influensya. Yung mga influencer, tigilan nyo na yan, mga sugal-sugal na yan, dahil talagang hindi kayo mananalo dyan, mawala na rin yan, at wag nang ilugmok sa kahirapan at hindi magandang kapalaran ang
taong bayan o ang mamamayang Pilipino sa mga nangyayari sa mga bad influencer, no? Kaya tingnan nyo kayo, tingnan ko lang, wala pang yumaman sa sugal na dating mahirap, lalong maghihirap lang, no? Kaya kahit anong gawin nyo, itigil nyo na yung sugal. Isa pa yan. Siyempre, dahil balik tayo doon sa pagka-derby day, derby year, derby quarter ng ahas at ang kabayo. Doon mapupunta ang enerhiya na pinagbabasihan ko at nakikita ko. Sisipain yan lahat ng mga fire horse, yung mga wood snake. Madali nila yan masusunog at maalas, kaya madali yan malilinis yan ng mga masasamang nasapian ng mga masasamang elemento ng at enerhiya ng wood snake nitong year na to. Kaya kung gusto nyo gumanda, agapan nyo na ang pagiging presidente ni President VP Sara Duterte. Wag nang patagalin. Kumbaga, ang sakit pag lumala, wag nang patagalin. Kailangan na solusyonan at gamutin. Kaya sa lahat ng mga ayaw makinig, bahala kayong manginig. It's not my problem anymore. Naobserbahan ko lang kayo. Kaya tigilan na ang mga tigilan na ang mga nagmamatigas at nanlilin lang dyan sa mga maling gawain nyo na para sirain nyo ang kapwa nyo at gawan ng issue at di magandang mga plano o balak. Kaya panalangin natin na makauwi na si President Duterte at maupo na rin si President VP Sara Duterte at maging maayos na ang patakbo ng ating gobyerno ng mga nakaupo at maiupo yung mga tamang tao at deserve sa atin sa pagsiservisyo sa mamamayang Pilipino at sa pagpapatakbo ng ating bansang Pilipinas. Kaya bangon Pilipinas at support taong bayan. Pilipino ang pinakamaswerte at pinaka-strong sa lahat, no? Kung sa lahat ng hindi nakakaalam, mas maswerte talaga tayo sa ang Pilipinas at ang Pilipino na sumusuporta sa iba't ibang bansa. Yan. Kumbaga tayo ay isa sa mga galamay ng mga yan. Hindi yan mga uusad o hindi yan sa tulong ng mga Pilipino at sa suporta ng Pilipinas. Ayan. Kaya wag magtaka at wag na matigas ang ulo, isurrender na ang inyong spiritual kay God na magbago na ang mga taong may mga masamang gawain at masamang balak sa ating lipunan, ano? Wag maging salot sa lipunan at wag maging makapangyarihan sa pera at posisyon. Naway maging tagapaglingkod. Naway maranasan naman natin ang mga kagandahan ng Pilipinas at kagandahan, kapayapaan at pagkakaisa ng bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino. Sapagkat napakasarap na merong tayong pamumuhay na maayos, ang lifestyle natin sa Pilipinas masagana at may pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan at pag-ibig sa Diyos. Yan. Kaya maging maka-Diyos din tayo, may pag-ibig tayo sa Diyos na mananatili sa puso at isipan upang hindi tayo mahirapan mamuhay sa ating mundo ng buhay. Kaya, ayan, damay-damay na sila, kung napapansin mo, mga naiimbestigahan na at lumalabas ng katotohanan, nawa masala lahat yan ni Senator Kong Marcoleta, ang kanyang magiging powerful. Kaya bantayan natin din ang protektahan at ipanalangin palagi ang mga mabubuting tao na nagtatanggol sa ating bansang Pilipinas at kay VP Sara, kay President Duterte, sapagkat sila mga tunay na alagad ng hero. Ayan, alagad ng mga superhero. Kaya matatawag ko si PRRD talaga na strong man, powerful, the Iron Man, or si VP Sara ay super inday. Kaya syempre powerful yan na kaya dalangin natin talaga na maayos na. Huwag kayong mag-alala dahil unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan at maayos. Nawa magpasko tayong maging mapayapa at masaya at may pagkakaisa. At makaramdam na mga Pilipino na kaginawahan, hindi na puro kahirapan. Kaya sa lahat ng ating mga kabertudes, don't panic at don't ang tawag doon, stress. Huwag kayong magpaka-stress sa mga napapanood nyo. Subaybayan nyo, ikalma nyo lang yung sarili nyo at
aralin nyo mabuti, hindi lang basta kaalaman, karunungan nga, at lagi nandyan si God para kayo ay pakitaan kung ano ang tama at mali. At hindi tayo pababayaan ni God sapagkat ang ating mga tunay na panalangin para sa katotohanan at kaayusan at kabutihan ng ating bansang Pilipinas at ng mga mayang Pilipino at ang mga susunod na henerasyon ay may kabayan at maakay sila sa tamang landas in the future. Kailangan na maging mapagandaan at mapaganda ang ating future, ano, sa kasalukuyan, ano. Kaya tutok and focus tayo sa mga future natin, ano. Kaya ngayon, alam nyo na, dadating na, sinabi ko na sa inyo, magsasalpukan niya, may derby na and Clash of Clan. Nga, COC na sila ngayon. Kaya yan, di ba, sinabi ko na sa inyo, magsasalpukan na, magubusan na yan ng talino, lakas, at salpukan. Yun nga lang talagang, ang hinahanap na pera o kaban ng bayan ay wala na. So, kailangan na silang panagutin at kailangan ng managot ang dapat managot at alisin ang dapat alisin. At ilagay ang dapat ilagay na tama at ibalik ang dapat ibalik at maging maayos na ang lahat. Ayan palagi ang panalangin ko na kasama lahat sa ating kaayusan ng bansang Pilipinas at ng mga mayang Pilipino. Sapagkat ang mga yan, hindi tayo mababayaan ni God dahil malakas tayo kay God. Happy lang, good vibes lang, inakit swerte, always panalo, always tagumpay. Sa lahat ng mga hindi pa nakapagtarot at hindi pa nakapag-subscribe, and then abangan nyo palagi ang video ko at malapit na. Ngayon, sa ngayon, as of now, kasi wala pa akong pwedeng itarot ngayon dahil andyan na yung derby. Yan yung iniintay ko. Yan yung derby sa ating or Clash of Clans attack. Kaya sa lahat ng mga pasaway, kaway-kaway lang ako sa inyo. Sa lahat ng ayaw makinig, bahala kayong manginig. Sa lahat ng mga hindi naniniwala, bahala kayo na mas malaki pa ang mawala sa inyo. And then, sa lahat ng ayaw magbago, bahala kayo. Kayo na mismo babalikan ng karma. Kung ayaw nyong magbago, bahala kayo. Bahala kayong manggago ng manggago at pagdating ng panahon, kayo rin ang magiging manggago. Yun, sa mga, I'm sorry, and then, that is the mention din ng mga tao na pagsaway para tablan o malaman nila kung ano yung ibig sabihin. Kaya, sorry kung nakapagsasalita ako ng ganyan, pero yan po ay opinion and then malayang pagsasalita o pamamala. Tapagkat yan ay para sa inyo, hindi yan para sa akin din. At maging aware tayo. Kaya mga ka-DTS, congratulations sa lahat. Panalo tayo at panalo kayo. Dahil sa inyo, suporta at malakas na panalangin, nagko-compress tayo at nagtutulungan para pailabas ang katotohanan. Suportahan natin ang mga taong naiupo rin ni God at ng mga Duterte sa Kongreso na maging maayos na at maagapan pa ang kaligtasan ng bansang Pilipinas. Nakakatakot kasi may mga ilang sign tayong nakikita na maaaring sign ng pagputok o pagsabog sa iba't ibang parte ng bansang Pilipinas. Kaya mag-ingat po saan man kayo naroroon. Palagi tayong mag-ingat, and then first God, second guide, and idea. Maging successful tayo palagi. At always panalo, always tagumpay. Love you all. Ayan. Mga kabartudes, and shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po at abangan nyo ang aking susunod na video. At thanks God, wala pong nangyayari sa akin. At thanks din sa inyo sa mga nag-alala sa akin dahil na-aksidente ako. At maraming salamat sa pag-aalala nyo at balik sa inyo yung swerte at tagumpay. God bless you and have a bless you to all and to us. Maraming salamat po sa lahat na nag-alala sa akin at bumati rin sa akin advance kaarawan. At syempre, tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat sa lahat ng tumatangalik ng aking videos. Kaya abangan nyo, baka mas maging maaga pa ang pag-upo ni VP Sara Duterte. Kaya congrats po, VP Sara Duterte, President VP Sara Duterte and former DPS. Saludo ako sa inyo, and I'm very happy and proud kasi ang mindset natin ay nagkakaroon na ng function and good function na dulot ng enerhiya ng mga nangyayari ngayon na maayos na at maging maganda ang takbo ng ating bansang Pilipinas at ang mga taong namamalakad sa ating bansa at sa gobyerno natin, na huwag nang mahirapan ng ating mamamayang Pilipino ang
ang mga salot-salipo na naitanggalin, alisin na, no? At tayo ay mamuhay ng masagana, matagumpay at may kapayapaan at may dakilang puso para kay God na manatili sa pagkakaisa, pag-ibig sa Diyos at kapayapaan. Ayan. Kaya sa mga kabertudes ko, congrats po sa lahat dahil powerful po talaga yung ating ginagawang panalangin para sa ating mga hero at superhero sa ating gobyerno para talunin ang mga masasamang impluwensya at tao sa ating bansang Pilipinas, sa ating gobyerno rin. No? Kaya pagpatuloy lang natin ang ating mga panalangin sapagkat malakas ang ating panalangin dahil hindi tayo pababayaan ni God. At sa lahat ng may mga karamdaman, magsigaling kayo at maging mabuti ang inyong kalagayan at maging maayos na ang inyong mindset sa pag-iisip at umalis kayo sa mga problema, huwag kayo mag-stay. And then kapag may problema, solusyon agad para hindi na lumala. No? Happy lang, good vibes lang, Rocket Swerte always panalo. Abangan nyo ang akin next video. Kaya, thank you very much for watching and support my video. Subscribe pa more and view. And makikita nyo na ang tunay kong kagandahan at ang tunay nyong kagandahan. Siyempre, always tayo maganda, mga kabertudes, at always pogi, always panalo. Kaya, see you next video. Thank you very much for watching. Ayan. Tingnan nyo ha. Observe natin at congrats talaga kay BP Sara Duterte. I hope you malapit na. Kaya agapan na natin maging presidente si BP Sara Duterte. Thank you very much for watching. Watch out pala dyan. COC ngayon. Clash of Clans nila ngayon. Kaya watch and observe lang ako talaga. At syempre pray to win and big win. Ang big win ni BP Sara Duterte at ang mga Duterte and supporters, Duterte for supporters and pro Duterte, congratulations. At always tayo tagumpay and big win ni BP Sara Duterte. Tuloy-tuloy lang and then protektahan natin yung mga tao at suportahan yung mga nagtatanggol kay BP Sara Duterte. Thank you very much for watching again and again and again. See you and bye. See you again and next time magtatalo na tayo dahil talagang kailangan na siguro magtalo ay update natin, no? Kaya ang kalagayan ni President former okay naman ni President PRRD sapagkat marami nakikita ko sa mga nag-aabang ano nang lagay ni PRRD, okay po siya, kaya lang ang tawag ko kasi dyan ay palit ulo o tubos kasi pag kinidnap kailangan ransom. Alright? Gets nyo ibig ko sabihin? So kaya pag hindi yan na ransom, matatagalan si PRRD talaga sa ICC. Okay? Sa ICC detention. Kaya syempre pag ang ginawa ay kidnap, natural hindi yan ibabalik ng walang ransom. Kidnap nga di ba? So, kailangan ransom. Kaya kahit anong panggawin ng mga yan, pag sinabing kidnap, ransom, para mabawi at maibalik si PRRD sa bansang Pilipinas natin at dito siya karoon ng pagkakataon malitis or mamuhay at masuportahan ng kanyang maintenance. Yan. Kaya yan ang lagi nyo tatandaan. Kaya huwag kayong maniniwala basta-basta sa mga maling balita, sa mga nag-aano sa inyo, napapanood nyo. Kaya focus lang kayo kung ano yung katandaan. Kaya ako na nagsasabi sa inyo na kapag ang issue o problema, solusyon. Kaya yan, pag kidnap, ransom. Alright? Thank you very much for watching again. Hindi na tayo natapos. Thank you. Maraming salamat and God bless. Mabuhay tayong lahat ng matiwasay at may kapayapaan at may Diyos. Thank you. Thank you God for safety. Always and always tagumpay. Always panalo!